Bago makarating sa Korte Suprema, naging masalimuot ang takbo ng Visconde Massacre case na siya pangang isa sa mga naging basehan para ibalik ang parusang pitay sa bansa. Balikan ang halos 2 dekadang itinakbo ng kaso sa report na ito. June 13, 1991, sa tahanan ito ng mga Visconde sa BF Homes, isang exclusive village sa Parañaque, naganap ang karumal-dumal na krimen na mananatili pa rin usap-usapan makalipas ang halos 2 dekada. Ang inang si Estrelita Nicolas Visconde na tinaling parang baboy gamit ang isang electrical cord. Dagtamo ng di bababa sa 12 saksak. 11 sa kanyang kaliwang dibdib, 8 rito, tago sa puso, baga at atay. Ang nooy 7 taong gulang na si Jennifer Visconde, anak ni Estrelita, nagtamo ng 19 na saksak. Kinakitaan din siya ng mga defensive wound sa braso at malalalim na saksak sa likod. Indikasyon na posibleng nanlaban siya pero nasaksak ng tangkaing tumakas. Pero ang inikutan ng kontrobersya ay ang nangyari sa nooy 18 anyos na si Carmela. Gaya ng kanyang ina, tinali rin parang baboy si Carmela. Ang kanyang bibig, binusala ng punda. Dagtamo rin siya ng 9 na saksak at ginahasa. Ang brutal na krimeng ito ang isa sa mga nagpatindi ng sigaw noon para ibalik ang bitay sa bansa. Taong 1995, lumantad ang star witness na si Jessica Alfaro at inakusahang mga salarin sa karumal-dumal na krimen ang 8 lalaking galing sa mga prominenteng pamilya. Itinuro niyang pangunahing suspect si Hubert Webb, anak ni nooy Senator Freddie Webb. Pinangalanan niya rin sina Antonio Tony Boy Lejano, anak ng aktres na si Pinky De Leon, Michael Gatchalian, Hospicio Pike Fernandez, Peter Estrada, Miguel Rodriguez, Artemio Dong Ventura at Joey Filart. Sina Ventura at Filart nanatiling at large. Sa testimonya ni Alfaro, sinabi niyang pakana umano ni Webb ang pag-gang rape kay Carmela. Sinagundahan si Alfaro ng salaysay ng isang kasambahay ng mga Webb na nagdiin din kay Hubert. Kinasuhan ng rape at homicide sina Webb. Pero giit ni Webb, nasa Amerika siya nang mangyari ang krimen. Dagpakita ang kampo ni Hubert nang kuha niya sa Amerika na may petsang malapit sa petsa ng krimen. At passport niya na may tatak na umalis siya sa Pilipinas bago mangyari ang krimen at nakabalik lamang mahigit 1 taon matapos ang krimen. Gayunman, isinantabi ito ng hukom. Guilty. January 2000, hinatulang guilty si Webb at iba pang akusado at sinentensyahan ang habang buhay ng pagkabilanggo. Dito lang Abril, pinayagan ng Korte Suprema ang hiling ng kampo ni Webb na magsagawa ng DNA test sa similyang nakuha kay Carmela. Pero sabi ng NBI na i-turn over na raw nila ito sa Parañaque RTC noon pang 1996. Ang sagot dyan ng Parañaque RTC, walang isinumiting semen sample sa kanila ang NBI. Kaya naman itong Oktubre, isinantabi na ng kataas-taasang hukuma ng utos nito para sa DNA analysis. Kasunod nito ay naghain ng kampo ni Webb ng motion para maabsuelto na si Webb. At kanina, tuluyan na ngang inabsuelto at pinalaya si Hubert at iba pang nahatulan. Sa kanilang paglaya, may mga nagsasabing natuldukan na ang Visconde Massacre case. Pero nakamit na nga ba ang katarungan? O tuluyan na rin itong nailibing tulad ng mag-iinang Estrelita, Carmela at Jennifer Visconde? At tanong ngayon, kung hindi ang grupo ni Hubert Webb, sino ang pumatay sa mag-iinang Visconde? Uungkatin ba muli ng NBI ang iba pang suspect? Danauna nang naimbestigahan. Saksi si Rauna Crisostomo. Yung desisyon ng Korte Suprema na lumabas kaninang tanghali, yun ang totoo. Dapat lamang na ma-acquit talaga si Hubert at saka yung kanyang mga kasama. Nakapanayam ng GMA News si dating NBI Director Epimaco Velasco, minsang naging team leader din ng investigasyon noon sa Visconde Massacre. Noon pa man, base raw sa ebidensyang nakalap ng kanyang grupo, wala raw kinalaman sa karumal-dumal na krimen sina Hubert Webb at iba pang nahatulan. Ilang suspect kasi ang unang lumutang, kabilang dyan 3 miyembro ng Akyat Bahay Gang na umaming sila ang nasa likod ng krimen. Kinasuhan pa sila sa Makati RTC Branch 63 pero dinismiss din ng hukumang kaso kahit pa sinabi ng mga suspect na hindi sila pinuwersa o tinorture para
para mangumpisal. Isa pang suspect ang gumawa ng bahay ng mga Visconde, kabilang isang engineer Danilo Aguas. Nakita ang kanyang fingerprint sa bumbilya ng ilaw sa bahay ng mga Visconde. Taong 1993, lumutang ang impormasyon 2 taon matapos ang massacre, pero hindi rin umusad ang investigasyon at walang kasong naisampa. From the very start, hindi naman to si Hubert ang may kasalanan dyan. Tumutukoy kami sa mga trabahador at the time. Construction worker. Construction Pero kapitbahay Pero ang masaklap, ayon kay Velasco, tuluyang binitawan ng NBI ang mga nasabing suspect matapos ituro ng star witness na si Jessica Alfaro, sina Webb. They relied too much on the testimony of somebody na alam naman nilang adik. Pero dahil tinuldukan na ng Korte Suprema ang kaso ng iabsuelto sina Webb at 6 na iba pa, kabilang na si Gerardo Biong na pinalayan nitong November 30 lang dahil nakumpleto na niya ang kanyang jail sentence, kailangan daw isalba ng NBI ang kanilang integridad at ibalik ang tiwala ng mamamayan. If I were the director, I will conduct an immediate reinvestigation of the case. Form a team if there is still time. Sustained by Mr. Lang. Bagamat ginagalang nilang desisyon ng Korte Suprema, dismayado pa rin ang ilang dating investigador ng NBI na nauwi umano sa wala ang kanilang pagsisikap. Tulad ni dating NBI Special Investigator 3 June Nombre ng Task Force Hecares, ang grupong humawak sa Visconde Massacre case. Sa kanya unang nagtapat si Alfaro sa kanyang nalalaman sa kaso noong 1995. 100%. Nothing more. Talagang makali-convince kami na sila. Masama rin ang loob ni dating NBI Director Mariano Mison na sumunod na hepe ng NBI matapos lumutang si Alfaro. Lumalabas raw kasi na gumawa lang sila ng kaso. Of course, I am disappointed na hindi nagbunga ng maganda yung aming ginawa. But I hope history later on will judge us. Natuldukan man ang kaso ng Visconde para sa grupo ni Webb matapos ang halos 2 dekada, naiwan pa rin ng tanong, sino ang tunay na may sala? Ako si Rauna Crisostomo, ang inyong saksi. Hindi na naging basehan ang semen specimen na nakuha kay Carmela Visconde sa naging desisyon ng Supreme Court dahil nawawala ito. Pero ano nga ba itong DNA testing at paano ito magagamit bilang ebidensya sa mga kaso? Narito po ang report. Nitong Oktubre, nang isang tabi ng Korte Suprema ang nauna nitong utos sa NBI na magsagawa ng DNA analysis sa semen specimen na nakuha sa biktimang si Carmela Visconde. Hiniling ng kampo ng pangunahing akusado na si Hubert Webb ang DNA test para ipakita raw na hindi siya ang gumahasa kay Carmela. Bigo ang NBI na mailabas ang sample, kaya sabi ng korte, ibabase na lang daw nila sa kasalukuyang ebidensya ang kanilang desisyon sa apela ni Hubert na mapawalang sala sa Visconde Massacre. Ayon kay Judge Nympha Cuesta Vilches na madalas humahawak sa mga kasong ginagamitan ng DNA analysis, neutral evidence daw na maituturing ang DNA. Actually, yung prosecution, yung naghahablan, can use it as an evidence. The defense can also use it as an evidence. Ayon sa Korte Suprema, taong 2005 nang unang ginamit ang resulta ng DNA test bilang ebidensya sa mga kaso. Pero 2007 lang formal na nakapaglabas ang korte ng panuntunan dito. Isa sa mga landmark case sa Pilipinas kung saan na-convict ang akusado sa tulong ng DNA evidence ay ang homicide case laban kay Nover Brian Salvador noong 2008. Batay sa resulta ng DNA testing, nakumpirmang dugo na nga ng biktima ang nasa damit ng akusado. Dahil dyan, nasentensyahan si Salvador ng di bababa sa 8 taon, 8 buwan at 1 araw na pagkakakulong. This is very important tool, particularly in evidences in criminal cases, because that can really prove whether or not that person was in the crime scene. Gayunman, pwede ring magpa-test ng DNA sample ang isang na-convict na para naman mapawalang sala. Ang DNA sample ay maaring kunin mula sa buto, dugo, laway, mucus at iba pang fluid mula sa katawan ng tao. Pag nakuha na ang specimen, 5 proseso ang daraanan nito bago makapaglabas ng interpretation. Step 1, extraction. Dito hinihiwalay ang DNA mula sa cell. Sunod ang quantitation o ang pagtukoy ng dami ng DNA sa naturang specimen. Step 3 ay ang amplification. Sa pamamagitan nito, nakakalikha ng maraming kopya ng DNA, kahit pa kakaunti o kahit na nga iisa lang ang magagamit na DNA sequence.
Sunod na proseso naman ay ang separation. Ito ang pagsusuri sa iba't ibang rehiyon ng DNA. At ang pinakahuli, ang interpretation at analysis ng DNA sample para makuha ang profile nito. Dito ikukumpara ang DNA ng specimen na nakuha mula sa crime scene. Depende sa sample specimen, umaabot ng 20,000 hanggang 150,000 pesos ang gastos sa DNA testing. Dagdag sandata man sa pagbusisi sa katotohanan ng DNA testing, mahalaga pa rin daw ang maagap na pagtugon ng mga otoridad nang di masayang at makompromiso ang pwede sanang maging mahalagang ebidensya sa isang kaso. Kung kakamatay lang, dapat agad makolektahan na agad siya during the yung autopsy by the medical legal doctors. During rape naman, kung buhay naman yung tao, she must submit agad herself to our medical legal doctors who will examine them. At usap-usapan hanggang sa internet ang pagbaba ng pinal na hatol ng Korte Suprema sa Visconde Massacre case. Katunayan sa Yahoo, trending topic ang pangalan ng pinawalang sala na si Hubert Webb. Maging sa Twitter, trending topic din si Hubert at ang apelyidong Visconde. At eto na nga po ang ilan sa mga reaksyon sa hatol ng ilang kapuso natin sa Twitter. Sabi ni Pinash, I'm so disappointed. I feel so bad for Mr. Visconde. Sana makuha pa din niya ang justice for his family. Tweet naman ni Edgar Milanes, kung talaga namang walang kasalanan si Hubert, dapat lang na sumang-ayon tayo. Pero bakit 15 years ang inabot bago nila nalaman yun? May panghihinayang naman si Dark Whisperer kay Webb. Nawala na tayo. Nasaan ba yun? Sige, tuloy na lang ho natin. Para kay Webb, sabi niya, it's too late. He lost half of his life sitting in a jail cell. Justice was served too late, although I feel bad for Visconde. Halos ganito rin ang sentimento ng ilan nating ka-Facebook. Hirit ni Carlos Dumpit III, pinatagal pa nila, so paano na ang hustisya? Denied again, kawawa naman ang ama ng biktima. Reaksyon naman ni Stro Armada, upset, disappointed, and super affected. If Hubert et al. Are innocent, then who are the killers? May dalangin naman si Ava Ginto, hopefully justice was served. We pray that Mr. Visconde will find the real perpetrators of the crime committed against his family. Everyone really suffered gravely. Samantala ni Minsay, hindi raw nawala ng pag-asa ang pamilya Webb na darating ang araw na muli nila makakasama si Hubert. Kaya mula sa Bilibid, agad silang dumiretso sa St. Joseph Parish sa Parañaque para manalangin at magpasalamat sa poong may kapal. Saksi si Joseph Moro. Tanghali nang malaman ng pamilya Webb ang balitang hinintay nila ng 15 taon, ipinawalang sala ng Korte Suprema si Hubert Webb at 6 na iba pa kaugnay sa Visconde Massacre. Sa 15 taong paghihintay, hindi raw sila pinanghinaan ng loob na maabsuelto si Hubert. It's gonna be the best Christmas ever. Ang pamilya Webb may mensahe kay Lauro Visconde, ama ng pinatay na mag-iina. Ang malungkot lang, hindi niya nabibigyan ng hustisya ang kanyang mga pamilya kasi nakatingin siya sa hindi mga taong may ginawang masama sa kanila. Hindi na nag-aksaya ng panahon ng pamilya Webb at dumiretso agad sa Bilibid. Dito, emosyonal ang pagkikitang muli ni Hubert at ng kanyang pamilya. Sanay na kaming pumupunta dito tapos hindi naman siya kasama pa uwi eh. Kaya siguro mamaya pag yung talagang kaakbay mo na palabas nung gate, so yun, dun mo maramdaman yung kakaibahan. Ngayon, pareho pa rin. There's one thing that got me strong aside from God. It's my family, from my mom to my sisters. We've remained intact through everything. So, doon we're thankful to God. Without my family, ewan ko. Kinuha ni Hubert ang kanyang mga gamit sa naging kulungan niya sa loob ng 15 taon. Nandito ngayon sa loob ng Bilibid itong si Hubert. Kinukuha na lamang niya yung kanyang mga gamit. Ito yung pagkakataon na hinintay niya for 15 years. At sa kauna-una ang pagkakataon, matapos ang mahabang pagkakakulong, ay makakasama na niya ang kanyang pamilya ngayong Pasko bilang isang layang tao. Ilang sandali pa, laya na si Hubert. Dumiretso ang pamilya sa St. Joseph Parish sa Parañaque. Every Sunday at 8 o'clock ng gabi. Every time I go here, ano po yung prayer niyo? Sabi ko kay Father, basta paglabas ni Hubert, Father, dadalhin ko sa iyo. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. At sama-sama natin saksihan
Makatagpo sa loob ng holding center ng Bilibid bago humarap sa publiko si Hubert Webb at kanyang mga kasama. Kasong isinampa ni Katrina Halili laban kay Hayden Co. Jr. kaugnay sa sex video scandal, ibinasura ng korte.